Hello mga sir. Ayan, mayroon tayong gagawin na Honda Click na 150 na ayaw magpo-start. Tumutunog lang yung kanyang relay. At andito ako ngayon sa Go Union mga sir. Dahil birthday kasi nung aking kambal, kaya ako nauwi. Hanggang Sabado ako dito, Linggo na sa Maynila ako. Tapos uwi na naman ng mahal na araw. At ito, isa rin sa inuwian ko to, itong motor na to. Yan, ito troubleshoot natin. Unang-una, pakita ko muna yung problema nito. Papansin nyo, yan, bubukas yung kanyang panel 13.2 dahil ginamitan natin ng charge. At ito nga, yan, kung mapapansin nyo yung kada pindot ko, mayroong tumutunog sa may part ng fuse box. Hindi man lang tumutuloy-tuloy. Kaya ang gagawin natin dito mga sir, kapag ganito yung nangyari sa inyo, napakainam na pinapatroubleshoot nyo muna, ito troubleshoot nyo muna kung ano yung problema ng Honda Click na to or yung motor ninyo. Kaya ito, kakalasin mo ito yung clearings nya. Yan, sariwang-sariwa pa to. At ang kilometer lang nito mga sir ay 26,948 pa lang yung kanyang kilometer. Nag-start daw ito nung pina-overhaul yung motor niya. Siguro may history siguro ng natuyan ng langis, kaya ganyan. Kaya ngayon gagawin natin, kakalasin natin yung clearings niya side by side hanggang dito mga sira, sa pinakailalim. Wala din naka-indicate na check engine, kaya hindi natin kailangan na i-diagnose pa. Kasi si diagnose, hindi niya rin makikita yung problema ng click na to. Dahil wala naman siyang check engine. Hindi yung makikita ng diagnose mga sir. Yan, gagawin natin, step by step muna tayo. Kakalasin natin yung clearings. I-check natin yung kanyang fuse box. Or sa ground. Baka kulang ng ground to mga sir. Isa rin po yan. Kaya check natin yung wiring niya. Kaya tatanggalin natin yung kanyang flarings at si kapiling yung mekaniko dito mga sir. Yung sa mga followers ko na taga norte, siya po yung hanapin nyo. Kung sakaling hindi nyo maintindihan yung papagawa ninyo, itatawag at itatawag nyo pa rin sa akin. Tapos kapag ka mag-order naman kayo ng pizza mga sir, ikukuhanan ko kayo, i-order lang natin siguro mga 2 days, mga ganun. Ipapadala ko kagad sa partas, ganyan. Kaya ito troubleshoot natin ito mga sir. Tanggalin natin yung clearings nya. Ito na mga sir, tanggalin natin yung kanyang clearings at nailabas na rin natin yung kanyang battery harness, kasi napaka-importante na ilalabas natin yan. Gawa kasi ng lilinisan natin. At pagkakaalam ko tong unit na to, parang hindi na ito masyadong tumatakbo o nagamit. Ibaba kasi yung makina nito gawa dun sa center stand. Kapag ang center stand ninyo ay masikip na wag nyo pong gagawin yung pukpukin yung pinaka-axle ng center stand dahil babasag yung crankcase. Kaya ito na ibaba dahil dun sa nabasag at hindi makapitan ng center stand. Kaya kinalas siya ngayon, binaba yung makina, tapos pinahinang yata. Doon na parang simula. Kaya in-stock na uli. Kasi may mga sapot parang gagamba dito. Kaya ang gagawin natin sa mga wire niya mga sir, ito yung battery harness na napaka-importante. Lilinisan natin yung pinaka-terminal nito sa loob. Kukut-kutin natin at itutupin natin ng konti para mag-fitted uli siya. Tapos yung mga fuse, gagawin natin dyan, lilihain natin. Pati yung paa ng mga relay, lilihain din natin. Hanggang dito sa pinaka-ilalim. Yan dito. Lilihain din natin yan para hindi siya nagpo-for connection hanggang dito. Yan, pati ito. Yan, lilihain din natin. Ito, hindi pa nga sunog tong kanyang sakit kasi mga sir. Kaya goods na goods pa yan. Tutupin na lang natin. Tapos kikinisin natin nandito. Pati yung nandito, yan, lilinisan natin yan.
saka yung mga sakit dito, kasi yung iba kasi dito, yan, tulad yan, nangingitim, nag-corrosion na. Isa rin yan kung bakit nagpo-poor connection. Kaya nilinisan muna natin ito mga sir, tapos iti-testing natin. Kung sakaling na-troubleshoot nyo yung ganitong problema mga sir, pinaka-importante, huwag muna kayong bumili ng pisa, linisan nyo muna to. Minsan na-encounter ko na rin yung mismong charging relay at ito start relay ng panel natin to. Ito yung sa charging relay o start relay, ito yan. Kapag once na ito nasira, hindi nyo rin po yan mapupustart. Kaya mas maganda, i-try nyo din na manghiram bago kayo bumili. Nasa 500 yata to 600 ang presyo nito mga sir. Okay, linisan mo muna William bago tayo mag-finalize. Tapos ito, kuha ka ng long nose, itupi mo ng dulo, kutkutin mo rin yung dito, tinisin mo yun nandito sa pinaka ECU. At kapag nagtutroubleshoot kayo mga sir, pinaka-importante, tatanggalin nyo muna to para guys na mag-troubleshoot yung ginagawa ninyo, hindi kaagad maapektuhan yung ECU dahil may presyo po yan mga sir. Nagkakahalaga ng 11, 12, depende sa store. Kapag wala tayong mabilihan, no choice, yung iba tinataasan ng presyo. Na-encounter ko rin yan mga sir, kasi no choice, bibilin pa rin natin kasi kailangan sa motor. At kung sakaling sikin na naman yung bibili ninyo, kailangan isama nyo na yung, yung remote tsaka yung module para hindi na kayo gumastos. Kasi ito lang yung kukunin nyo, tapos record nyo pa yung remote. Lalo kung walang code yung remote, mas lalo tayo mahihirapan. Kaya tanggal muna natin yung mga sensor mga sir, at i-spray natin ng pang wire na pang spray para matanggal yung corrosion. Ito na mga sir, binabalik na natin sa kung saan natin tinanggal yung mga sakit at yung fuse box assembly. Nilagay na natin sa loob. Kung ano yung pagkakatanggal ninyo, ganun pa rin kung ano yung pagbabalik ninyo. Yan. Tapos yun sa may sasyan, dahil may corrosion na siya, naglagay tayo ng hibla ng wire para maging fitted uli. Tapos kung sakali naman na gusto nyo yung matagal uli bago masira or mag-corrosion, lagyan nyo ng wire, tapos lagyan nyo siya ng grasa, kahit kunting grasa lang. Nabalik na natin para matestingan natin kung under na siya, kasi hindi naman nasunog yung kanyang sakit dun sa stator to ECU. Okay, naibalik na natin. Testing naman natin ngayon na paanda rin. Okay, ayan, nag-start na siya. Tapos, obserbahan nyo lagi yung voltage ng inyong panel, yung battery. Kung malakas ba yung mag-charge, ganun. Tapos, kung nanginginig ba yung panel. Kapag once nanginginig, minsan nasa battery, mababa na yung amperahe, o di kaya kailangan nyo na magpalit. Kahit na hindi pa lumalabas yung logo, o di kaya sa wire mga sir. Ayan, nag-start na siya. May ikot na yung gulong. Tapos, i-try mo ulit patayin. I-off mo ulit. Tapos, okay, tapos buksan mo ulit. Okay, tapos i-pull rim natin konti. Ayan, maandar na siya kasi gumagana na yung kanyang meter. Pero ito muna mga sir, under observation muna natin kung babalik pa rin sa dati. Kaya napaka-importante mga sir na dapat laging sinicheck din natin o pinapacheck din natin yung kanyang wire or yung wire ng motor ninyo para maiwasan natin maabala, lalong-lalo na sa biyahe. Tapos dito, lalagyan natin ng hose, yung hose na yung sa gasolina, lagyan mo dito. Yan kasi yung nakakasira din ng ECU. Yan, maandar na yung mga sir. Okay. Okay na. Okay mo na, balik mo na yung mga flarings.
Pero under observation pa rin natin. Kaya ganun lang gawin yung mga sir, kung sakaling na-troubleshoot nyo yung mga ganitong problema, pinakamainam, linisan nyo na. Or wag muna kayong bumili ng pisa, check nyo na yung mga wire nyo muna. Basta pinaka-importante, wala po siyang check engine. Yan. Hanggang dito na lang yung video natin mga sir. Dito na nagtatapos at dito pa ako sa Agulo Union. Linggo pa ako nasa Maynila. Kaya sa mga followers to subscriber natin na taga Norte, dito pa ako sa Agulo mga sir hanggang linggo. Okay, salamat mga sir. Like and share na lang po. At paki-subscribe na rin po mga sir para kapag ka-incase na medyo lumaki-laki, makakatulong ulit tayo sa mga low budget yung kapos. Okay, ingat-ingat mga sir.